Sama na pagpundanod nom. Inshallah. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, una ho sa lahat, tayo ho ay ganap na nagpapasalamat sa dakilang tagapaglikha. Walang hanggang pagpasasalamat katulad kung paano ang kanyang mga biyaya sa atin ay walang hanggan. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa na tatalakayin sa mga oras na ito, wabillahi tawfiq, naway patnubayan tayo ng dakilang tagapaglikha na ating mapaliwanag ng husto. Ayan. Malaman ang mga bagay na ito at maintindihan, higit sa lahat ay ating maisabuhay kung ano man yon. Kung ano mang pag-uutos ang mayroon, ay makatugon tayo at may utos din natin ito, at kung anumang pagbabawal ang mayroon ay makaiwas tayo at maipagbawal din natin ang mga bagay na iyon. Ang paksang ito ay napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. Paksa kung saan ito ang unang dapat mauna. Ito ang unang dapat mauna sa pagsusumikap ng isang mananampalataya. Dahil ang paksang ito ang siyang susi para makapasok sa Islam ang isang tao. Ayan. Para makapasok sa Islam ang isang tao. At ang paksang ito din ang siyang susi o di kaya ay kondisyon ng pagkakatanggap sa ating mga mabubuting gawa, sa ating mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang iba kundi ang kalimatus syahada, ang kataga ng syahada o ng pagsasaksi. Ayan. Ang isang tao, para tuluyan siya'y maging Muslim, ibig sabihin ay mayakap ang relihiyong Islam, kailangan niyang i-pronounce, kailangan niyang bigkasin, bukal sa kanyang puso. Ibig sabihin ay bibigkasin niya mula sa kanyang puso na kung saan pinaniniwalaan ito. Sumasaksi siya, sasaksian niya ang kalima o di kaya ay ang katagang ito. Bibigkasin niya na kung saan siya'y sumasaksi, sasaksian niya ang anumang mayroon sa katagang ito. Walang iba kundi ang La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ashhadu, ako ay sumasaksi, ashhadu an la ilaha illallah. Ako ay sumasaksi na walang Diyos
na karapat-dapat sambahin. Karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na katotohanan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa halip ay huling propeta at sugo, at wala ng sugo o propeta, wala ng propeta at sugo na ipapadala si Allah subhanahu wa ta'ala pagkaraan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil doon kung mayroon mang iiral o di kaya ay lalabas at kanyang ipapahiwatig na siya ay isang sugo o di kaya ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating magiging sagot sa kanya ng walang pagdududa, walang pag-aalanganin na sabihin sa kanya na siya ay hindi hihigit sa isang bulaang propeta o sugo. Dahil natapos na ang pagpapadala ng sugo at propeta sa pamamagitan ng pagkakasugo at pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan. So, kapag ito ay pinikas ng isang tao, bukal sa kanyang puso, ibig sabihin ay pinaniniwalan ng kanyang puso. Kaya nga po, ang paliwanag ng ating mga pantas, ang iman o ang paniniwala, ay qaulun bil lisan. Ibig sabihin ay sinasabi, binabanggit ng ating mga dila. Ayan. At pinaniniwalan ng ating mga puso. Ayan, pinaniniwalan ng ating mga puso, wa i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih, at isinasabuhay ito ng iba't ibang bahagi o parte ng ating katawan. Ibig sabihin, batay sa kung anong pananampalataya na mayroon tayo, siyempre po, ang paniniwala na binikas ng ating dila at pinaniniwalan ng ating mga puso, ayan, o itinitibok ng ating mga puso, ay binubuo ng mga pag-uutos at pagbabawal. Pag-uutos na dapat sundin at ipag-utos din. Pagbabawal na dapat iwasan at ipagbawal din. So yung pagsunod sa utos at pag-uutos nito at pag-iwas mula sa mga ipinagbabawal at ang pagbabawal nito, yun ang gagawin ng jawarih, wa amalun bil jawarih. Ibig sabihin ay pagsasabuhay, ayan, o pagsasagawa ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ayan. Ibig sabihin ay batay doon, ganun tayo tumingin. Ayan. Batay sa pag-uutos, ibig sabihin ay ginagamit natin yung ating mata na tumingin o itingin sa anumang bagay na nakabate sa pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At atin itong pinipigilan sa anumang ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun din yung ating pandinig. Ayan. Ganun din yung ating pangamoy. Ganun din yung ating pag-iisip. Ganun din yung ating gawa. Ayan. Ganun din yung kamay na kung saan siyang gumagawa. Ganun din yung ating paa sa kanyang paglalakad. Ayan. Kung saan natin to ginagamit. Ayan. So, ibig sabihin ay nakabatay doon sa kung ano ang ipinag-utos, ayan, na dapat sundin at ipag-utos
natin ginagamit ang mga iba't ibang bahagi ang function ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. At pinipigilan natin ito sa paggamit nito, pinipigilan natin ito sa paggamit. Ayan. Na makaiwas, iiwas natin mula sa anumang ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So yun po actually ang iman, na kung saan siya yung ating tinatalakay ngayon na kalimatus syahada. Ibig sabihin kataga ng pagsaksi. Ayan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. So ito ang susi ng ating pagpasok sa Islam, at higit pa doon, ay ito rin ang susi ng pagkakatanggap ng ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggalin mo ang la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, anumang pagsamba ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga po, sa mga walang pananampalataya, sa mga taong hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala silang nagagawang kabutihan. Wala silang nagagawang kabutihang tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang unang kondisyon para tanggapin ni Allah ang kanilang anumang gawaing mabuti bilang mabuting gawa. Ayan. Katulad ng kawang gawa, pagtulong sa kapwa. Ayan. Bago tanggapin yun ni Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan magkaroon ng pananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagkakasugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya, kapag sinasabi natin na ang mga walang pananampalataya, buti pa sila, ay mabubuti ang kanilang mga pag-uugali, o di kaya ay marami silang nagagawang kabutihan, ito po ay related sa ating mga tao. Ibig sabihin ay batay sa ating pag-unawa, nakagisnan, na kapag ikaw ay matulungin sa kapwa, ay tinatawag kang mabait. Kapag wala kang inaapakan, halimbawa, ay tinatawag kang mabait. Kapag matulungin ka at yung iba pa, ay tinatawag kang mabuting tao. Pero sa atin lang yon, sa ating mga tao yon, sa ating pananaw yon. Pagdating sa dakilang tagapaglikha, tanggalin mo ang pananampalataya, walang anumang mabuting gawa na matatanggap mula sa isang tao, babae man o lalaki, bata man na umabot ng tamang edad o matanda, anuman ang ating kinabibilangan sa pamumuhay dito sa daigdig, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. So, ngayon intindihin natin ang la ilaha illallah. Napakahalaga ng katagang la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hindi po ito basta't sinasabi lang. Hindi po ito basta't sinasabi lang ng ating mga dila, kundi kailangan itibok ng ating mga puso. Ayan. Kundi kailangan ay lumugar, sa ating mga puso. Ayan. Hindi lang sa ating mga dila. At ang palatandaan ng paglugar nito sa ating mga puso
ay ang pagtugon ng iba't ibang bahagi o parte ng ating katawan doon sa mga pag-uutos na dapat sundin at ipag-utos at mga ipinagbabawal na dapat iwasan at dapat din ipagbawal. Yung pagtugon natin doon ang siyang naglalarawan ng paglugar ng La ilaha illallah Muhammadun na Rasulullah sa ating mga puso na kung saan sinasambit ng ating mga dila. Hindi po sapat na sambitin lang ng ating mga dila na hindi naman lumugar sa ating mga puso. Ayan. La, tandaan po natin yung salitang la. Ang katagang la, ayan, ay ang katagang la ay pagkawala. Negative, pagkawala. Ayan. Ang katagang la ay pagkawala. Ayan, pagkawala. Pag sinabing la, wala. So, tandaan natin yung salitang wala. Ilaha. So, pag sinabi natin wala, hindi nag-i-exist. Pagka sinabing wala, walang pagkain, walang makain, walang pera, walang pambili. Ayan. Walang bahay, walang matitirahan. Walang sasakyan, walang masasakyan. Ganun po yun. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So, nagsimula siya sa katagang la, wala. Ilaha, anong wala? Ano yung wala? Ito yung dapat nating maintindihan, no? Ilaha, walang Diyos. Ayan. Walang Diyos. Ano nga ba yung Diyos? Ang Diyos, ang siyang lumikha. Ayan. Lumikha ng 7 palapag ng kalangitan at ng 7 palapag ng kalupaan at ang mga nasa pagitan nila. Yun ang Diyos, manlalalang. At siya ang tumutustos sa kanilang mga pangangailangan. Mula sa pinakamababang pangangailangan hanggang sa pinakamataas na uri nito. Halimbawa, pangangailangan natin sa tubig. Nariyan ang karagatan, nariyan ang buhos ng ulan, nariyan ang mga lawa, lake, ayan. At yung mga iba't ibang uri ng tubig. Nariyan ang iba't ibang uri ng pananim. Ayan. Nariyan ang iba't ibang uri ng prutas. Nariyan ang iba't ibang uri ng gulay. Nariyan ang iba't ibang uri ng hayop. Nariyan ang iba't ibang uri ng isda. Nariyan ang iba't ibang uri ng pagkain. Nariyan ang iba't ibang uri ng mga inumin. Nariyan ang hangin. Nariyan ng araw, nariyan ng buwan, at yung iba pa. Lahat ng mga ito, mga nabanggit natin at kabilang na doon ang mga bagay na hindi natin nabanggit. Lahat ng ito, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ay panustos, ayan, ng dakilang tagapaglikha, ayan, sa atin. Ibig sabihin, ay para sa ating pangangailangan ang mga bagay na ito. Ayan. Bilang pagtugon ng dakilang tagapaglikha sa ating mga pangangailangan. Ayan. So, walang sino mang nagbigay o nagkaloob nun o naglikha ng mga ito para sa ating benepisyo, para sa ating pangangailangan, para sa ating kabuluhan dito sa mundo, maliban ang dakilang tagapaglikha. Yun po yung ilah. Na kung saan, dahil siya ang gumawa ng lahat ng ito, siya ang tumutustos, siya rin ang may kontrol, alam niya ang lahat ng ito, itinala niya ang lahat ng ito, ang lahat ng ito ay sa ilalim ng kanyang kagustuhan. Ang lahat ng ito ay ang siyang lumikha.
aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At ang pakay noon ay para tumugon ang mga nilalang ito, partikular o especially ang mga tao at ang mga jin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Upang tumugon ang mga jin at ang mga tao na kung saan binanggit ng dakilang tagapaglikha na walang ibang dahilan ang pagkakalikha sa kanila, hindi lalalangin ng dakilang tagapaglikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sa iisang pakay lamang. Maliban na lamang sa iisang pakay. At ano yung pakay na ito? Walang iba kundi ang sambahin lamang ang dakilang tagapaglikha. Ayan, sumamba. So ano nga ba yung pagsamba na yon? Yun yung mga salita at mga gawa. Lingid man ito o hayag. Ayan, tandaan natin. Salita o gawa, lingid man ito o hayag na ginugusto ng dakilang tagapaglikha at kanyang ikinalulugod. O, tandaan natin. Gusto. Ang ano lamang ang dapat nating sampahin. O, tandaan natin. Nilikha lamang tayo. Ayan. Nilikha lamang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ninyo ako napapakinggan sa ngayon. At hindi ako nakakapagbigay ng lecture sa inyo ngayon. Wala tayong tinutuntungan na lupa ngayon. Wala tayong tinitirahan na bahay. Sinasakyan ng mga sasakyan. Hinihigop na hangin. Kinakain na pagkain. Iniinom na inumin. At yung iba pa. Not necessarily isa-isahin natin. Ang mga bagay na yan, wala. Wala ang mga bagay na yan kundi lamang sa pakay ng pagsamba, paninilbihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung pagsamba na yun? Salita, gawa, hayagman o lingid na ginugusto ni Allah subhanahu wa ta'ala at kinalulugdan. Ibig sabihin, ang tanging sasambitin lamang natin, ang tanging sasabihin lamang natin, at gagawin kung ang ating buong katawan ng pagbabatayan, ang tanging iisipin lamang natin, ang tanging pakikinggan lamang natin, ang tanging titingnan lamang natin, ang tanging aamuin lamang natin, ang tanging lalasahan lamang natin, ang tanging gagawin lamang natin, ang tanging lalakarin lamang natin, at yung iba pa, ay kung anuman ang ginugusto ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang ikinalulugod. Sa parehong kalagayan, lingid man ito o hayag. Yun ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hinding-hindi tayo nilikha ni Allah na sundin ang ating mga kagustuhan. Sabihin ang gusto nating sabihin, masaktan kung sino man ang masaktan, magalit kung sino man ang magalit, malugod kung sino man ang malugod. Gawin ang gusto nating gawin, maapakan ng sino mang maapakan, masugatan ng sino mang masugatan, magalit kung sino man ang magalit, mamuhi kung sino man ang mamuhi, matuwa kung sino man ang matuwa. Hindi po ganon. Hindi ganon ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng paliwanag ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na kung saan sinabi niya na ang ibig sabihin ng maliban ay dapat nila akong sambahin na dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala liyuqirru bi'ibadati taw'an aw karha. Ang ibig sabihin daw nun, ang ibig sabihin daw ng
walang dahilan na pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban ay dapat nila akong sambahin. Ang ibig sabihin daw noon ay upang tanggapin nila ang pagpapaalipin sa akin o pagsamba sa akin, ika nga ni Allah, tawan aw karha, sa ayaw at gusto nila. Sa ayaw at gusto nila. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagbabatay sa ayaw at gusto mo, ibig sabihin, sasabihin mo kanong gusto mo at gagawin mo kanong gusto mo at iiwas kang sabihin kung ano ang ayaw mo, iiwas kang gawin kung ano ang ayaw mo at gano'n ang batayan mo sa buhay, hindi mo natutugunan dahil doon ang dahilan ng pagkakalikha sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang iba kundi ang sambahin lamang siya. So, ibig sabihin, ang nasasamba mo ay ang sarili mong kalooban, anuman ang kalagayan mo. Ikaw man ay babae o lalaki, bata o matanda, mamamayan o leader, ikaw man ay marunong o mangmang, ikaw man ay professional sa Western education, anumang kurso na mayroon ka, o professional sa Islam, anuman ang natapos mo sa Islam. Ikaw man ay hafidhul Quran, ikaw man ay ustad, ikaw man ay alim, ikaw man ay umabot ng magister o doktor, anuman ang naabot mo sa pag-aaral sa parihong Islamikong pag-aaral o ng Western na pag-aaral. Kung ikaw ay nabubuhay na ang pinagbabatayan mo sa mga bagay na sasabihin mo, sa mga bagay na gagawin mo, sa mga bagay na paniniwalan mo, ay ang sarili mong kagustuhan. Ang sarili mong kagustuhan. Tandaan natin yung keyword. Ang sarili mong kagustuhan, hindi ang kagustuhan ng dakilang tagapaglikha at kanyang kinalulugod, kundi ang sarili mong kagustuhan at sarili mong kinalulugod, hindi ka dahil doon nakakatugon sa dahilan ng pagkakalikha sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. So, wala kang gagawin, wala kang sasabihin, lingid man o hayag, illallah, la ilaha, walang Diyos, manlalalang, walang Diyos na dapat sambahin, maliban illallah, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yung mga nabanggit ko kanina, wala kang sasabihin, wala kang gagawin, maliban kung ang gagawin mo, maliban kung ang sasabihin mo ay ginugusto at kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinaka diwa na dapat natin maintindihan sa tuwing binibigkas natin ang katagang La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walang kwenta sa iyo ang La ilaha illallah kung sa kabila ng pagbigkas mo nito ay sunod-sunuran ka naman sa sarili mong kalooban. Sunod-sunuran ka naman sa sarili mong kalooban. Ang tanging dahilan lamang natin, ang tanging dahilan kung bakit natin niyayakap yung Islam. Bakit natin kailangan yakapin yung Islam? Ang tanging dahilan natin para maligtas. Para maligtas, matamo ang kaaya-ayang pamumuhay dito sa mundo, higit sa lahat sa kabilang buhay. Maligtas mula sa naglalagablab na apoy doon sa imperno. Ngayon, kung hindi mo matatamo sa pamamagitan ng pagpasok mo sa Islam, ang kaaya-ayang pamumuhay sa mundo, higit sa lahat ay sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang bagsak mo ay masalimuot na pamumuhay dito sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Kung yun din ang magiging resulta ng pagka-Muslim mo, walang kwenta na nag-Muslim ka. Dahil ang tanging pakay lamang natin, inuulit ko, ay walang iba kundi ang maligtas mula sa kapahamakan
aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At mangyayari lamang yon sa pamamagitan ng isip, salita, at sa gawa. Ibig sabihin, sinabi mo na walang Diyos na manlalalang tumutustos ng mga pangangailangan, na may kontrol ng lahat, na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan ay magawa mo ang diwa nun. Kailangan makatugon ka doon. Dahil once na hindi ka nakatugon doon, ay hindi mo makakamit ang kaligtasan. Kahit pa nakabisado mo ang Quran, kahit pa gaano katayog ang naabot mo sa pag-aaral sa Islam, kahit na gaano pa katindi ang pagdarasal na nagawa mo, kahit na gaano pa katindi ang pag-aayunong nagawa mo, kahit na gaano pa katindi ang Hajj, Umrah na nagawa mo, kahit na gaano pa katindi ang zakat at pagsasadaka na nagawa mo, kahit na ikaw pa ay namatay sa pakikipagdigma sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, tanggalin mo lang yung pagpapaalipin kay Allah, para lamang kay Allah, kung ano lamang ang ginugusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano lamang ang kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang kwenta yon. Walang kwenta ang mga bagay na yon. Dahil nangyari na sa panahon ni Propeta Muhammad na isang lalaking namatay sa pakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang napala kundi sunugin sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Tatlong klase ng mga tao ang unang lilitis sa araw ng paghukom, ika nga ni Propeta Muhammad, nariyan ang maalam sa Islam, maalam sa Quran, nariyan ang nakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nariyan ang taong nagbibigay ng kawanggawa. Ngunit tatanungin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit niya ginawa ang mga bagay na yun. Una, itatanong sa kanya ang mga biyayang ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pasintabi po, paumanhin po, kasi po hindi po namin kayo naririnig po namin kayo, pero putol-putol po lagi, na nalalaglag po kayo lagi sa ano po. Sister, yun ang pinoproblema ko, mahina siguro yung yung signal ng wifi na kung saan nakakonect yung aking cellphone na ginagamit sa ngayon. So yun siguro ang dahilan kung bakit nalalaglag ako, o di kaya ay choppy yung aking boses. Ayan, dito sa inyo sa Messenger, So bumabalik naman ako pagka nalaglag ako, kaya nakatutok yung aking kamay dito sa isang sipi na ginagamit ko, para ibalik kapag ako ay nalalaglag. Sa ngayon ba ay maayos ang pagkakarinig niyo sa akin? Alhamdulillah po ya Sheikh. Opo, maayos po, alhamdulillah. Alhamdulillah, nauunawaan po namin kayo, alhamdulillah po. Okay, so sige, ipagpatuloy natin. Ayan, so ganun po, yun ang dapat natin maintindihan. Ayan, na kung saan kaluguran lamang ginugusto at kaluguran lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mayroon tayong kaagad sasabihin, kapag mayroon tayo kaagad na gagawin, iisipin man, titingnan man, o pakikinggan man, o aamuin man, o lalasahan man, o anuman, ang unang dapat natin isaalang-alang, ito ba ay gusto ni Allah? Ang nagagawa ko ba ay ang kagustuhan ni Allah? Ang nagagawa ko ba ay ang ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, o ang kagustuhan ko lang, o ang kinalulugod ko lang? So ganun din sa pagpigil. Pinipigilan ko ba yung sarili ko? Umiiwas ba ako dahil sa ito ang gusto sa akin ni Allah na umiwas? Umiiwas ba akong gawin ito dahil ito ang ginugusto sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala na iwasan kong gawin? Ayan. So, yun ang mga tanong na dapat natin itinatanong
sa ating mga sarili, nang sa gayon ay ma-feel natin ang pagiging totoo at tunay na pagkaalipin, tunay na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na alipin o pagkaalipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid at bagulang sa pananampalatayang Islam. La ilaha illallah. Walang Diyos na karapat dapat sambahin, manlalalang may kontrol ng lahat maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, naalala ko na hindi natin pagpatuloy natin yung nabanggit ko kanina, na yung tatlong uri o kategorya ng mga tao na unang lilitisin sa araw ng paghukom ay sasabihan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang ginawa nila sa mga biyaya sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ng isang natuto, nagbasa ng Quran, natuto sa Islam, na ginawa niya yon para sa ikalulugod ni Allah. Ganon din naman yung nagbibigay ng kawang gawa, ginawa niya yon para sa ikalulugod ni Allah. Ganon din naman yung namatay sa daan ni Allah, ginawa niya yon para sa ikalulugod ni Allah. Kaya lang ang sagot ni Allah sa kanila ay nagsinungaling ka. Ginawa mo yon, ayan, para sabihin na ikaw ay marunong. Ginawa mo yon para sabihin na ikaw ay mambabasa. Ibig sabihin ay ang pakay mo kung bakit mo ginawa, na bakit mo pinagsumikapan na matuto, nang sa ganun ay maging popular sa mga tao. Ayan, hangaan ng mga tao dahil sa galing mo sa pagbabasa, hangaan ng mga tao dahil sa kaalamang mayroon ka, hangaan ng mga tao, sabihin ng mga tao na ikaw ay mabait, mapagbigay, hangaan ng mga tao na ikaw ay matapang na nakikipagdigma sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng yun napala nyo nung nandun kayo sa mundo. At ang sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga anghel, hilain nyo at hilain nyo ang tao na ito at itapon sa naglalagablab na apoy doon sa impyerno. Kalat ka rin ang taong ito sa pamamagitan ng kanyang mukha at itapon nyo sa naglalagablab na apoy sa impyerno. So dahil yun sa la ilaha illallah, ibig sabihin hindi lang para kay Allah, kundi para sa kanilang mga sariling kagustuhan ang kanilang paggawa o di kaya ay pagtugon doon sa mga nabanggit natin na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. Kaya, ngayon, illallah. So, doon sa katagang la ilaha illallah, sinasabi ng ating mga ulama, la ma'buda bihaqqin illallah, walang karapat dapat sambahin maliban kay Allah, walang totoo at tunay na dapat sambahin pagsilbihan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon ay ating nafi. Ibig sabihin ng nafi ay ating itatanggi. Dahil doon itatanggi natin ang anumang uri ng pagsamba, ayan, na bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, at itatatag natin ito para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Then, Muhammadun Rasulullah. Ayan, Muhammadun Rasulullah. Si Muhammad ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang kailangan natin dito, aside from doon sa naniniwala tayo na si Propeta Muhammad ay sugo ni Allah, bagkus huling sugo at propeta ni Allah at wala nang sugo at propetang darating pagkaraan niya, bukod doon ay kailangan natin ibatay sa kanyang sunnah, ibatay sa kanyang pamamaraan ang anumang pagsambang ating ginagawa. Kailangan ito ay nakabatay, tajridu mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam fima amar walintihaw amma naha wa zajar. Ibig sabihin ay kailangan na maging dalisay ang ating pagsunod sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsunod sa anumang kanyang ipinag-utos at pag-iwas
pagpigil sa mga sarili sa anuman, mula sa anumang kanyang ipinagbawal. So, ibig sabihin sa paggawa ng pagsamba ay kailangan saliksikin natin ang kaparaanan doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gagawin natin yung pagsamba, partikular na pagsamba na yun, batay doon, at aalamin natin kung ano ang ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iiwas tayo batay doon, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan, yun yung La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sa makatuwid ang La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kung naalala nyo, sinabi ko ito ang batayan, kondisyon ng pagkakatanggap ng ating mga gawa. Ang ibig lang sabihin nun, yung La ilaha illallah pala, yan yung ikhlas. Ibig sabihin yan yung kadalisayan na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong gagawin kundi para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Then ikalawang kondisyon ng pagkakatanggap ng anumang uri ng pagsamba ay ang mutaba'a. Ibig sabihin alinsunod sa pamamaraan ni Propeta Muhammad. Walang tatanggapin si Allah na anumang pagsamba maliban na ito ay alinsunod sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkaroon ng tinatawag na kadalisayan o di kaya ay sinseridad o ikhlas na kung saan ginagawa mo lang para lamang sa ikalulugod, para lamang sa kagustuhan at ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na laysa lil qulubi sururun wala ladhatun tammah illa fi mahabbatillah والتقرب إليه بما يحبه ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. Sinabi niya, para ilapit sa ating pag-unawa, ayan, ang totoong diwa ng La ilaha illallah. Sinabi niya, laysa lil qulubi sururun, walang kaligayahan, walang anumang kaligayahan na madadama ang ating mga puso. Wala ladhatun tama, walang ganap na sarap, ayan, ng kaginhawaan na mararamdaman ng ating puso maliban illa fi mahabbatillah, maliban sa pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi mararamdaman ng ating mga puso ang ganap na kaligayahan, ang tamis ng ganap na kaligayahan. Tandaan natin ito, ha? Hindi mararamdaman ng ating mga puso ang sarap ng ganap na kaginhawaan o kaligayahan maliban sa pagmamahal kay Allah, una, at sa paggawa ng mga bagay na ginugusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paglapit kay Allah sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain na ginugusto at kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, wala sa asawa. Wala sa asawa, magandang asawa, babae man o lalaki, magandang bahay, magarang sasakyan, ayan, mataas na posisyon, maraming kayamanan, maraming ari-arian, at yung iba pa na mayroon, at iba pang mga palamuti na mayroon dito sa mundo. Wala sa mga yan ang magbibigay ng totoo at tunay o ganap na kaligayahan, ayan, sa ating mga puso o kaginhawaan sa ating mga puso. Ayan. Kaya ano natin, no? Ito ay nararamdaman natin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin ay atin pong nasusundan ito, na kung saan nalilinlang lang tayo. Akala natin kapag halimbawa sa bagong
cellphone. Halimbawa, pag nakabili tayo ng bagong cellphone na mataas ang kanyang specification, halimbawa, o talagang modelo na cellphone, no? Lalo na sa ating technology era na ating kinamulatan ngayon. So talagang saglitan lang yung pagkakatuwa. Ganon din yung nagkaroon tayo ng bahay, nagkaroon tayo ng sasakyan, pumasa tayo sa exam, nakakuha tayo ng magandang position, magandang trabaho, natapos tayo sa pag-aaral. Puro panandalian lang. Puro panandalian lang. Pero after ng pagkaraan ng saglitang kaligayahan ay pagkaraan nun ang babaliktad sa atin o di kaya ay ang haharapin natin ay matinding pagsubok, matinding challenges ng ating pamumuhay dito sa mundo. Kaya totoo nga naman na walang ganap na hindi natin mararamdaman ang ganap na kaligayahan sa mga material na bagay, sa mga mararangyang bagay dito sa o mga palamuti ng daigdig na ito, aming mga minamahal na kapatid at paulan sa pananampalatayang Islam. So saan lamang natin ito mararamdaman? Sa pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ka natiyak mo ang pagmamahal, tunay na pagmamahal kay Allah, at ang ginagawa mo lamang ay kung ano ang gusto ni Allah at kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, oo, pagmamahal, ayan, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon mo mararamdaman at wala nang iba. Ngayon, sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wala tumkinu mahabbatuhu, hindi maaring mangyari ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, maliban illa bil-i'rad, ayan, illa bil-i'rad ang kulli mahbubin siwa, maliban sa pagtalikod, pagtanggi, ayan, pagkamuhi sa pagmamahal, ayan, sa minamahal. Dapat mong itanggi ang iba pang minamahal maliban kay Allah. Lahat tayo ay mayroong ibang minamahal. Lahat tayo ay mayroong ibang ginugusto. Ayan. So, nabukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung iniibig mong yan, yung ginugusto mong yan, yung kinalulugod mong yan, hanggat hindi mo yan talikuran para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay hanggat hindi mo talikuran ang iba pang iniibig bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kailanman mangyayari, magkakatotoo ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin noon na hindi mo mamahalin ang sarili mo, hindi mo mamahalin ang asawa mo, hindi mo mamahalin ang anak mo, hindi mo mamahalin ang magulang mo, hindi mo mamahalin ang mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, kaibigan mo, at yung iba pa. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig lang sabihin ng pagmamahal kay Allah at pagtalikod mula sa ano pamang minamahal bukod kay Allah, ang ibig sabihin po noon, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ay ibatay mo. Ayan, ibatay mo. Halimbawa, kung ang pagmamahal mo sa magulang mo, pagmamahal mo sa asawa mo, pagmamahal mo sa anak mo, pagmamahal mo sa sino pa man, ay batay doon sa katuruan, batay doon sa pagbabatas ni Allah, batay doon sa pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, yung pagmamahal na yon na ibinibigay mo sa asawa mo, sa anak mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, at yung iba pa, ay pagmamahal yun kay Allah. Huwag lang mangyari na ang pagmamahal mo sa kanila ay pagmamahal lang bilang asawa, hindi alinsunod. So makikita mo naman yan, halimbawa, makikita mo naman yan kung alinsunod sa pag-utos ni Allah, kung ang pagmamahal na yon sa magulang mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa sino pa man, ay kung ito ay governed. Ibig sabihin, napamamahalaan ng pagbabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang utos doon ni Allah, nagagawa mo, at yun din ang inuutos mo. Kung ano ang ipinagbabawal doon ni Allah, ay naiiwasan mo, at yun din ang pinagbabawal mo. Sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq,
walang pagsunod kung ang pagsunod ay masusway doon ang tagapaglikha. So ibig sabihin, kung ang pagmamahal mo sa magulang mo ay nakakasway sa pagsunod sa utos ni Allah at sa pag-iwas mula sa kanyang mga pinagbabawal, so hindi tamang pagmamahal yun. Pero kung ang pagmamahal mo sa magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo, at sa mga kamag-anak mo, sa kapitbahay mo, sino pa mang kaibigan na yun, sino mang tao yan, ang pagmamahal mo sa kanila ay nakakasunod sa pag-uutos ni Allah at na dapat sundin at dapat ipag-utos, at sa pag-iwas mula sa ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat iwasan at dapat ipagbawal, kung doon nakasunod, naka-align doon yung pagmamahal mo sa kahit na sino, yung pagmamahal na yon, yung pagsunod na yon, yung pagpapahalagang yon ay pagpapahalaga para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi saan ba natin ginagamit yung pagsunod kay Allah? Kundi sa atin ding kapwa-tao. Sa mundong ito, sa atin, kung saan tayo gumagalaw, kung saan tayo kumikilos, saan ba tayo kumikilos? Sa mundo. So dito rin lamang sa mundo natin nagagamit ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala o pagtugon sa Kanya. So doon natin nagagawa. Ibig sabihin, yung pagsunod mo sa pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag-utos mo nito at pag-iwas mo mula sa mga pinagbabawal ni Allah at ang pagbabawal mo doon mo ginagamit yung pagmamahal, ganap na pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Hindi po ang ibig sabihin nun ay maling magmahal sa magulang, sa asawa, sa anak, o sa mga kaibigan, o sa mga kamag-anak bukod kay Allah. Kundi ang ibig nating sabihin, dapat ay alinsunod sa pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating ginagawa. Alinsunod sa pagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating iniiwasan, hindi ang ating sariling kalooban ang nasusunod sa anumang ating sinasabi o ginagawa, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Wahadihi hiya haqiqatu la ilaha illallah. At ito ang katotohanan ng katagang la ilaha illallah. Ito ang millah, ito ang relihiyon ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, at lahat ng propeta at sugo, sumakanila nawa, lahat ang pagpapala at kapayapaan, ito ang kanilang relihiyon. Ito ang kanilang ini-inject o ipinangaral sa mga tao. Ito ang uri ng tauhid na kanilang ipinangaral, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa mga tao. Dahil doon, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang la ilaha illallah ay wala. Ibig sabihin, ito ay pagmamahal, pakikipagtulungan, pakikipagdamayan, para kanino? Para kay Allah, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at para sa kanyang relihiyon, at para sa kanyang aklat na yun yung Quran, at para sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at para sa mga mahuhusay, masunurin, matatakutin na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala. Ayan. At ito ay bara, pagtanggi. Ayan. Ano ibig sabihin ng bara? Ang ibig sabihin ng bara, pagkamuhi. Ayan. Sino nga ba ang dapat mong kamuhian? Sino nga ba ang dapat mong awayin kung kinakailangan na makipag-away? Ayan. Kung kinakailangan magalit, sino nga ba ang dapat mong kagalitan? Hindi kung sinong ayaw mo. Ayaw ko sa kanya, ayaw ko yung mukha niya, ayaw ko yung kanyang pag-ugali, ayaw ko yung etc. So, hindi po ganon, kundi yung ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bara, ang ibig sabihin ng bara ay ang pagkamuhi, pagkagalit, pagkapuot, pakikipag-away. No? Kanino ito dapat? Sa lahat ng tagut. Sa lahat ng tagut. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tagut? Ang ibig sabihin ng tagut ay kullu ma'ubida min dunillah. Lahat ng sinasamba na bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang tinatawag na tagut. Binigyan ng kompleto
inclusive. Ayan, ibig sabihin ay ganap na sumasaklaw na definition ni Ibnul Qayyim. Binigyan niya ng ganap na pakahulugan ang sinasabing tagut. So dito natin tatapusin ang ating muhadar. Napakahalaga nito. Itong tagut ang kabaliktaran. Ito ang bara, ibig sabihin pagkamuhit. Dito tayo dapat na mamuhi. So binigyan niya ng ganap na definition ng pakahulugan. Sinabi niya, at-tagutu kullu ma tajawaz al-abdu bihi hadda. Ang ibig sabihin ng tagut ay ang lahat, tao man yan o bagay man yan. Ayan, tao man yan o bagay man yan. Ayan, salita man yan o gawa yan o paniniwala, anumang mayroon, na kung saan sa pamamagitan niya ay lumagpas o nalagpasan ng isang tao ang kanyang hangganan. Ayan, hangganan sa pagtingin, hangganan sa pakikinig, hangganan sa pakikisalamuha, hangganan sa paniniwala, hangganan sa pananalita, hangganan sa gawa. Yung hangganan natin. Ano yung hangganan? Ang hangganan ay ang inilatag na hangganan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Halimbawa, yung dos and don'ts. Kapag kayong dos, yung dapat gawin at yung dapat iwasan, yun yung hangganan na mayroon tayo na inilatag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napaka-inobliga ang pananaliksik ng kaalaman para malaman natin ang mga hangganan natin. Yung hangganan na inilatag ni Allah, hangganan ng pag-iwas, hangganan ng pagsunod. Kapag nalagpasan mo yon, kapag nilagpasan mo ang hangganan na yon, dahil sa isang bagay, at yung bagay na yon sa pamamagitan niya nalagpasan mo yung hangganan mo, nalagbag mo ang ipinagbabawal ni Allah at hindi ka nakasunod sa kanyang mga ipinag-utos, ang bagay na yon ay tagut. Ang bagay na yon ay tagut. Kung tao yon, tagut. Ito man ay tao, bagay o ano paman. Ang mahalaga, kung ano man yon, siya ang tinatawag na tagut. Dahil hinatak kang palabas sa hangganan mo. Yun ang tinatawag na tagut. Min ma'budin, kabilang sa sinasamba. So ano yung pagsamba? Ang pananalita at gawa o paniniwala na ikinalulugod ni Allah at ginugusto ni Allah at kanyang ikinalulugod. Ito man ay hayag o lingid. So ibig sabihin, kapag mayroong tao na kung ano ang kanyang gusto at kung ano ang kanyang kinalulugod, ang siyang pinagsusumikapan mo. So ang tao na yun ay sinasamba mo dahil doon siya ay tagut. Dahil doon na siya ay tagut. Aw matbu'in. Ibig sabihin ng matbu, yung sinusunod, yung sinusundan yung kanyang yapak. Halimbawa, sinusundan mo yung yapak ni Manny Pacquiao. Sinusundan mo yung yapak ng isang singer. Sinusundan mo yung yapak ng isang mandirigma na hindi naman mandirigma sa Islam. Ayan, hindi naman Islamiko yung kanyang contribution, yung kanyang legacy. Sinusunod mo yung legacy ng tao sa basketball, for example, sa volleyball, o ano pa man dyan na hindi naman Islamiko, wala namang kinalaman sa Islam yung kanyang legacy. Kapag yun ang sinusunod mo na yapak, so tagut yun, tagut. Dahil nalalagpasan mo yung hangganan mo sa pamamagitan niya. O di kaya muta, yung nasusundan, pag-uutos, may nag-uutos, ayan, nagbabawal, at yung nag-uutos na yon at yung nagbabawal na yon ay salungat sa pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala at salungat sa pagbabawal ni Allah. Kapag sinunod mo ang pag-uutos na yon at sinunod mo ang pagbabawal na yon na salungat sa pag-uutos at pagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga bagay na yon ay tagut. Ang mga bagay na yon ay tagut. Ulitin natin. Kailangan mong, kung totoo kang mananampalataya, kung totoo kang sumasambit ng la ilaha illallah, kailangan mong mahalin, tulungan, makiramay, makipagdamayan, ayan, para kay Allah, para sa kanyang relihiyon, para sa kanyang aklat,
para sa sunna, pamamaraan ng kanyang propeta, para sa kanyang mga alipin na mananampalataya. Sila ang gugustuhin mo, sila ang mamahalin mo. Makikipagdamayan ka sa kanila. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, sila ang totoo mong mga kapatid. Ayan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, ang halimbawa ng isang mga mananampalataya, ang halimbawa ng mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang pagdadamayan, ayan, sa kanilang paghahabagan, ay katulad ng isang katawan na kapag mayroon sa isang katawan, sa bahagi ng katawan na nakaramdam ng anumang sakit, ito ay lalaganap sa buong katawan. Ganyan ang wala. So, para yan sa mga taong, para yan kay Allah, para yan sa relihiyon ni Allah, para yan sa aklat ni Allah, sa Quran, para yan sa sunnah ni Propeta Muhammad, para yan sa lahat ng mananampalataya. So, ang kabaligtaran noon ay ang tagut. So, ang tagut naman ay ang humahatak sa tao na malagpasan niya ang kanyang hangganan sa pag-uutos ni Allah at sa pagbabawal ni Allah. Ibig sabihin ay hindi na kung ano ang inuutos ni Allah ang kanyang nasusunod, hindi na kung ano ang ipinagbabawal ni Allah ang kanyang naiiwasan, kundi kung ano ang gusto at ikinalulugod ng tao o ibang tao na bukod kay Allah o ibang nilalang bukod kay Allah. Ayan. At kung ano ang legacy ng nilalang, ayan, na wala namang kinalaman sa pag-uutos at pagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ang kanyang tinatahak na daan o sinusunod. O di kaya yung pag-uutos at pagbabawal ng nilalang na bukod ng nilalang, ayan, yung kanyang pag-uutos at pagbabawal ang kanyang nasusunod bukod sa pag-uutos at pagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinatawag na tagut, na kung saan yun ang dapat nating kamuhian, yun ang dapat nating awain, yun ang dapat nating kagalitan o kapuutan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So yun po, yan ang kabuuan ng tinatawag na diwa ng kalimatus syahada o ng pagsasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at si Muhammad ay kanyang sugo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, sino man ang itanggi ang tagut, yun yung sinasabi natin na pinaliwanag na natin, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, at sumampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, ay napanghawakan niya ang matibay na panghawakan. Ibig sabihin ay matibay na paniniwala. So kailangan ng pagtanggi ng tagut at paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا, at hindi ka mahihiwalay. Ibig sabihin, hindi ka mahahatak ng ano paman, hindi ka mahihiwalay doon. لَا انْفِصَامَ لَهَا, hindi mapuputol o hindi ka mahahatak mula doon sa matibay na tali na yon na mapanghahawakan mo. Kailangan mo lang itanggi ang tagut, ayan, at kailangan mong sumampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ang totoo at tunay na diwa ng la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. So hanggang dito na lamang, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang ating paalala, no? Una sa aking sarili at sa bawat nakinig sa ating live stream ngayon o dito sa Messenger o sa Facebook man, ayan, ng ating lecture, at yung makakapakinig pa ng ating lecture, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, nawa ay igawad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na pag-unawa at maisabuhay natin ito. Ayan, tunay na kaalaman at pag-unawa na maisabuhay natin ito patungkol sa La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.